Chinese TV. Alas 12 pasado na nang makabalik si Dominic sa unit niya. Pagod siya mula sa ilang oras na shooting at 3 oras na biyahe mula sa San Rafael, Bulacan kung saan kinuna ng shoot. Hindi siya makapag-concentrate sa mga ginagawa. Kahit ang mga artista niya sa telebisyon ay napuna iyon, kaya minabuti niyang tapusin ang shooting. Akma niyang ipapasok ang susi niya sa keyhole ng pinto nang bumukas iyon. Inaasahan kong bukas pa ang umagang uwi mo. Nakangiting salubong sa kanya ni Andrea. Sabi mo may shooting kayo sa San Rafael. Napaungol si Dominic ng malakas. Gusto niyang iumpog ang ulo sa hamba ng pinto. He was too tired for another argument. Ang gusto lamang niya ngayon ay mahiga sa kanyang higaan at matulog. Humakbang papasok sa loob ng unit niya si Andrea. Pabagsak niyang isinara ang pinto at inilak. Pagkatapos ay humakbang pasunod dito. Bakit nandito ka pa? Malamig niyang tanong. Kumain ka na ba? Sa halip na tanong nito na parang hindi narinig ang tanong niya. Iinitin ko ang sinigang na spare ribs. Sinigang? Kunot noong tanong niya. Totoong gutom siya. Wala siyang hapunan. Hindi siya kumain sa set. Pagkabanggit sa pagkain, ay naramdam niya ang paggulo ng sikmura. Subalit, natakpan ng pananayo ng balahibo niya ang gutom. Si Andrea ang nagluto. Alam niya na ang babae ay hindi marunong magluto. Napailing siya. Tikman mo muna bago ka magreklamo. Lumakad ito patungo sa kusina. Sinindihan ang kalana at isa na lang ang Corningware. Pagkatapos ay nginitian siya. Inimporta ko yung matanda sa kabilang bahay. Si Mrs. De Leon. Kilala mo siya, di ba? She is your greatest fan. Mas bagay ka raw artista kaysa direktore. Pati kapitbahay inistorbo mo. Naggipit ito ng mga balikat. Ang ngiti sa mga labi ay nakaplaster na at kumikilos na tila asawa. Asawa? Oh God. Hindi ba ang bagay na iyon ang iniwan niyang problema kanina umaga? Tinulungan ko kasi siyang ipanghit sa terrace niya sa likod yung bagong bili niyang halaman. In-invite niya ako na doon na mag-lunch. Mapilit kaya pinagbigyan ko na. Sinulyapan siya nito. Ang sarap ng sinigang niya at nagpaturo ako. Patuloy nito. Sabi ko'y mahilig ka sa sinigang. Bored siya noon. Kaya tinulungan ako. Alam mo ba, sinabi din niya sa akin ang sekreto niya. Durugin daw ang gabi at maraming kamatis at siling berde at huwag daw damihan ng sabaw para lumasa ng gusto ang karne. Kumuha ito ng placemat mula sa drawer at inilatag sa mesa. Pagkatapos ay ngumiti sa kanya. Well, siya talaga nagluto. Pero pinanood ko. Next time marunong na ako. Andrea, anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa formal na tono. Inignore niya ang mga sinasabi nito. Inihagis niya ang kanyang bag at ang dala niyang briefcase sa sopa. Naupo at hinubad ang rubber shoes. Ano bang klaseng tanong yan, Dominic? Para naman ngayon lang kita hinintay sa pag-uwi mo eh. Actually, yes. At kung ang intensyon mo ay duktungan ang usapan natin kaninang umaga, nagkakamali ka. Pagod ako, Andrea. Gusto ko matulog. Humakbang siya patungo sa hagdan ng lope. Dominic, ano ka ba naman? Sigaw nito. Naramdaman niya na may panic sa boses nito. Good for her.
Maratil naman itong paminsan-minsan sa mga kalokohang pinagagawa. Talaga bang hindi mo ako tutulungan sa problema ko? Andrea, alam mo, bahala kang solusyon na mag-isa ang problema ni likha mo. Tuloy-tuloy siya sa hagdan. Nagawa mong ikasal tayo, then gawin mong ianal tayo. At bago pa siya makakbang papanghik, ay naroon na si Andrea at hinawakan siya sa braso. Bigla siyang natigilan. Gusto niyang lumundag. Hindi niya imahinasyon lang ang init na nagmumula sa kamay nito na parang dali ng kuryente sa braso niya. Napaungol siya ng lihim. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganung pakaramdam. Sa kanyang imahinasyon na tila gumiginaw sa kanyang utak ang mga bagay na iyon. He had just read that in one of the scripts submitted by his co-scriptwriters. Parang ganun romance ang bago niyang idinidirahing telenovela. That must be it. Kaya siya nakakaramdam ng ganun. Besides, hindi naman iyon ang unang paghawak-hawak sa kanya ni Andrea. Just this morning, hinawakan din siya nito. At aaminin mo, you felt something too. Like as if she belongs there. Hindi mo lang gustong aminin. Digta na kanyang isip. Dominic, alam kong pagod ka. You really look tired. Kaya naiintindihan ko kung bakit nagiging unreasonable ka. Anito, sa tinig na puno ng pag-unawa, na gustong umikot ang mga mata niya paitaas at itinuloy niya ang pagpanghik. Sumunod si Andrea hanggang sa silid niya. Dumiretso ito sa closet at mula roon ay kumuha ng malinis na kamiseta, boxer shorts at briefs. Mag-shower ka muna pagkatapos ay kumain ka. May malinis na tuwalya sa banyo. Kinuha niya ang mga damit sa babae. Bumuntong hininga siya. This was the kind of thing that she hadn't done before. Hindi umabot sa ganito ang pagiging close nila na kumikilos itong tila asawa niya. She must be playing the role already, luring him into submission. Yung mga ginagawa mong yun, Andrea, hindi magwo-work sa akin. Sinabi ko na sa iyo, hindi kita kukonsintihin sa kalokohan mo sa pagkakataong ito. Tsaka pwede ba? Stop acting like you are my wife. Dominic, ano bang problema? Gusto ko lang na maihanda ang susuot mo paglabas mo sa banyo. Sabi nito. May himigan ng tila na iiyamot na ito. Pero sa halip na sumimangot, ay ngumiti ito ng pagkatamis-tamis sa kanya. And Dominic, please. Alam na alam nito kung paano paglalaruin sa bibig ang pangalan niya. Amazingly cold brown eyes settled on hers. Tigilan mo ngayon, Andrea. Para kang ewan dyan Aniya, habang hinuhubad ang sports shirts at inihagi sa silya. Dominic, para ka naman. Shut up! Sabi niya, napalakas iyon at itinuro pa niya ng hinlalaki ang bibig nito. Kailangan niyang pairalin ng galit para hindi madala sa panghihinuhod nito. Because you have overstepped the border, sweetheart. I'm not going to save your butt this time. Hindi ko magagawang lokohin si tita. At hindi ko rin magagawang magpanggap na asawa mo. Dominic, bakit? Tanong nito. Sa tonong hindi siya nauunawaan kung bakit ayaw niya itong tulungan sa pagkakataong iyon. Una, ayoko magsinungaling sa mami mo. Naniningkit ang mga matang dinuro niya ang sentido nito. Pangalawa, may girlfriend ako, alam mo yan. Nakita ni Dominic na hindi man lang kumukurap ang babae. Na para bang hindi nito naiisip si Sarah at naaalala lang ngayong nabanggit siya. Kaya pwede ba, umalis ka na. Gusto ko nang matulog. Hindi makapaniwala si Andrea. Natutop niya ang bibig. Hindi ito si Dominic. Ang Dominic na kaharap niya ngayon ay tila isang ekstranghero.
Anong nangyari sa lovable guy na nakilala niya pamula pa nung bata sila? Ang Dominic na alam niyang gagawin ang lahat. Matulungan lamang siya sa mga malalaki at mumunting gusot na kinasasangkutan niya. Kahit na nga ba karamihan doon ay gawa-gawa lang niya. Hindi naman alam ni Dominic na ganun nga. At iyong girlfriend nitong si Sarah, napailing siya. Hindi siya naniniwalang seryoso si Dominic rito. Isa lamang siya Sarah sa ilang girlfriends na nagdaan sa buhay nito na disimuladong nagawa niya ng paraang ilayo sa buhay nito. Saglit na naputol ang iniisip niyang iyon nang matutukan niya ng tingin ang hubad na dibdib nito, ang matipunong dibdib nito. Bigla siyang napalunok. Napahawak siya sa sariling dibdib. Goodness, nagwo-workout ba ito? Bakit parang ngayon lang yata niya napunang lumapad ang dibdib nito? At kumapal pa yata ang maninipis nitong balahibo sa dibdib. Napalunok siya. Ang Dominic na kaharap niya ngayon ay malaki at napakagwapo na para bang isang artista sa Hollywood. Hindi pa rin siya makakibo sa kinatatayuan habang nakatitig sa katawan nito. Gusto niyang lumapit at hawakan iyon. Kanina, nang sabihin niya kaninang umaga na nakita niyang nakahubo at hubad ito, nagsisinungaling siya. Gusto lang niyang tuksohin ito at palinigin, pero na-disappoint siya dahil namula lamang si Dominic nang sinabi niya ito. At tila napakaganda sa mga mata niya ang nakita. Napaka-cute nito. Bagamat hindi na bago sa paningin niya na makita nakahubad na pang-itaas ang kababata at ang kaibigan. It was only this time that she really took notice on his broad shoulders, muscled chest, at saka ang napakasarap nitong abs. Bigla siyang natigilan na magsalita ito. Anong tinitingnan mo diyan ha? Tanong nito. Mukha ba nagulat ba kita ha? Sarkastikong sabi nito. Iniisip mo na ba na mapapaikot mo na naman ako sa mga daliri mo? Na para bang hindi mo alam na may girlfriend ako ha? Napahugot siya ng malalim na hininga. Hininga na para bang nakawala siya sa mga naiisip. Relief, tawag. Mabuti na lang at iba naging pakahulugan nito sa pagkakatigalgal at pagkakatitig niya sa katawan nito. Maraming beses na niyang pinagmukhang tanga ang sarili para lang makuha ang atensyon nito sa paraang mapansin siya nito hindi bilang kababata at kaibigan kundi bilang isang babae. Pero kung malalaman nitong may gusto siya rito, hindi kayang tanggapin ng pride niya iyon. Hindi niya kaya na ma-reject siya nito at pagtawanan. Kaya nga kahit nasasaktan siyang makitang inuuwi ni Dominic sa townhouse nito si Sarah, ay hindi siya nagpapahalata. Nagitla at napakurap pa siya nang tumawa ito. Tila chok na nangingilong gumuhit sa blackboard sa pandinig niya ang ginawang tawa ni Dominic. Oras na para malaman mo na hindi kita sasalbahin sa mga pinagagawa mong kalokohan. Nangingislap ang mga mata nito habang sinasabi ang mga katagang iyon. Dominic, ano ba namang masama kung magkukunwari tayo mag-asawa sa loob ng ilang araw? Nagkikita pa rin naman kayo ni Sarah. Humakbang ito patungo sa kanya at niyuko siya. Pagkatapos ay pinagkatitigan siya. Nag-iisip ka ba talaga? Kung sakaling sang-ayunan ko ang sinasabi mo, ano ang magiging katapusan ng pagkukunwari natin ito ha, Andrea? Paano ko ipapaliwanag kay tita na hindi pala tayo mag-asawa? Na kunwari nagbabahay-bahayan lang tayo ha? Ganun ba? Napalunok siya sa mga sinasabi nito. Ngayon, nagsisimula na mag-alala siya. Unti-unti nang namumuo ang mga luha sa mga mata niya. Hindi niya rin alam kung paano niya nasabi sa mami niya ang mga bagay na iyon na hindi niya naisip ang consequence ng kasinungalingan niya sa ina.
Mabilis siyang tumalikod bago pa nito makita ang matinding pagkabahala niya. Tigilan mo na ang mga bagay na iyan, Andrea. Galit na sabi nito. Kung ako sa'yo, pag-iisipan kung papaano babawiin sa mami mo ang mga sinabi mo. Muli ay bumuka ang bibig niya. Sinikap niya magsalita. Bakit ginagawa mo sa akin to? Hindi ko yung Dominic na nakilala ko. Ano ba nangyayari sa'yo? Tama, Sarah. Tama, Sarah. Agap niya. Anong kinalaman ng artistang iyon sa usapan nating ito? Tinatanong mo yan, Andrea? Tinatanong mo talaga yan? Nakakilala ka niya 3 times, Andrea. Sa bawat pagkakataon, hindi ka nag-atubiling magsabi ng problema kahit karap siya. And Sarah concluded, it is you again. Besides, girlfriend ko siya. May karapatan siyang malaman ang problemang ibinibigay mo sa akin. Naging malambot ako sa'yo. Naging malambot ako sa mahabang panahon. At walang mabuting nagawa iyon sa'yo. Sa tuwing iniisip mo na magagawa mo ang anumang bagay na naisin mo dahil tutulungan kita. Pero hindi ngayon. Hindi ngayon, Andrea. Tila insulto ang mga sinasabi ng kababata. Nasaktan siya. Pakiramdam niya ay nabetrayed siya. Walang babaeng pinagsasabihan si Dominic ng mga bagay tungkol sa kanya at sa mga bagay na pinagtatalunan nila. Pero ngayon ay sumisingit na sa usapan nila si Sarah. At panahon na para matuto kang gawa ng solusyon ang sarili mong problema. Hindi kita matutulungan ngayon. Si Sarah ba ang dahilan? Ha, Dominic? Siya ba ang dahilan kung bakit ganyan ang pakikitungo mo sa akin ngayon? Your girlfriend's breaking our friendship? Tulad ng mga role niya sa telebisyon? Hindi siya makapaniwala. Naalala niya sinabi ni Dominic noong nasa high school siya. You will always be my sweetest friends, Andrea. Nothing and no one can break our friendship. Kung may bubuwag man sa pagkakaibigan natin, ay walang iba iyon kundi ikaw mismo, Andrea. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito. Umiwas ito ng tingin at marahil ay naisip din lamang niya. Magsasalita sana siya na kung ano, pero nagsalita ito. Naiintindihan kita, Andrea. Anito, sa mababang tinig, kasama ng buntong hininga. Wala kang kapatid. Ako na ang tumatayo mong kapatid sa buong buhay mo. Pero ang mga ginagawa mo ay kasakiman niya. Kasakiman sa bahagi mo. May buhay din ako. Panahon na upang isipin mo naman ang iba at hindi lamang yung sarili mo. At panahon na rin upang isipin ko naman ang sarili ko at hindi yung laging puro na lamang ikaw. Napakurap siya. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Papaano mo naatim na pagsabihan ako ng ganyan, ha? You're being so hateful. Bakit? Iniisip ko naman na ang makakulugod kay mami at nang sabihin kong gusto niya mag-isip. She tried to think of another words. Pero nag-fail siya. Iyong sinabi ko sa kanya at iyong nagsimulang kumislap ang mga luha sa mga mata niya. Nakita niya sa mukha nito na tila lumambot iyon. Napahugot siya ng hininga. At dahil sa nakita, nagbigay iyon sa kanya ng pag-asa. She knew it. Hindi pa rin nawawala ang Dominic na nagmamalasakit at nag-aalala sa kanya. Na sa katapos-tapusan ng usapang ito, ay tutulungan pa rin siya nito. Natitiyak niyang gagawa nito ng paraan ang problema sa mami niya. Mariing napapikit siya upang magbagsakan pa ang lahat ng luha niya sa kanyang mga mata. Suminghot-singhot siya.
pinanginig ang mga labi. Umangat ang dalawang kamay ni Dominic patungo sa mga balikat niya at pagkatapos ay marahan nagsalita. Huwag ka nang umiyak. Yes, it's working sabi ng isip niya. Gusto niya manlambot. Suminghot pa siya upang itago ang pagnanais na mangiti. Ngunit halos ikagambal niya ang sumunod na sinabi nito. Yes, huwag ka nang umiyak. Dahil hindi pa rin kita tutulungan. Sabi nito sa malamig na tinig. Pagkatapos ay pinahid nito ang daliri, ang nag-iisang luhang napilit niyang bumagsak sa pisngi niya. Kilala kita. Kilala kita, Andrea. For being a drama queen. We both know na yan yung title mo nung college pa. Ano? Nakakalokong ngiti ang sumungaw sa mga labi nito. Now, if you don't mind, maliligo pa ako. Hindi makapaniwalang napatitig siya rito. Talaga bang aalisin na nito ang pagkakaibigan nila? Nang hawakan siya nito sa braso at hilahin palabas ang silid nito, ay naging sunod-sunuran siya. Mula sa barandilya ng lupa ay bumaba ang mga mata nito sa may bandang kusina at sarkastikong sinabi nga, baka natuyuan na ng sinigang kapitbahay mo, sweetheart. Dominic, aniya, sa mababa, subalit nagpapanik na tinig. Paano si Mami? Anong sasabihin ko sa kanya? Di sabihin mo ang totoo. Simpleng tugon nito. Pero Dominic, Andrea, ikaw ang gumawa ng sarili mong problema. Tinitigan siya nito sa naghahamong mga mata. Kaya ikaw maghahanap ng sarili mong solusyon. Ginagawan ko naman na. Ayaw mo lang akong tulungan. Bakit? Naisip mo ba na tanungin man lang ako bago mo isuok ang sarili mo sa problema na iyan, ha? Wala siyang maisagot doon na. Mahabang sandali siyang nanahimik. Gusto mo bang malaman ang isa pang dahilan kung bakit hindi ko maaaring sakihin drama mong yan? Napatanga siya rito. Hinihintay niya na sagutin din nito ang sariling tanong at ginawa nga nun. Magpo-propose na ako kay Sarah. Tila ba matagal na sandali bago pa nakapenetrate sa isip niya sinabi nito. Pagkatapos ay napalunok siya. Hindi ito totoo. Protesta ng isip niya. Sadya ba talaga siyang sinasaktan ni Dominic? Pero bakit? Bakit ngayon pa kung kailan maraming taon na ang nakalipas? Kailan pa? Halos mapatid ang tinig niya. I mean, kailan mo pa naisip na seryosohin ang relasyon mo sa kanya? Nagkipit ito ng balikat. I thought about it in a few days ago. Oh well, alam kong yun lang ang hinihintay ni Sarah ang proposal ko. We are both of age. Siguro'y panahon na para magpakasal kami. Matagal na rin naman kaming magkasintahan eh. Napaka-casual ang pagkakasabi nito niyon. Hindi ba nito alam na parang nitong inaalasan ng hangin ng baga niya? Wala pang 3 buwan kayong magkasintahan sabi niya. Bakit hindi nito iyon sinabi sa kanya? At bakit ngayon lamang niya naisip ang posibleng mangyari iyon? Paano niya naisip na hindi ang uri ni Sarah ang seseryosohin ni Dominic? 4 na buwan na kami magkasintahan ni Sarah. 4 na buwan? Bulalas niya. Pero di ba 2 buwan pala kami magkasintahan, ha? Yun ba ang alam mo? Itunuloy nito ang sasabihin niya. Nagsinungaling ako sa'yo. Nakakaloko ang ngiti nito. Bakit mo ginawa yun?
Ayokong masira ang lahat. Dahil alam kong gagawa't gagawa ka ng paraan upang ilayo ako sa kanya. At isa sa mga plano mo para sirain ang relasyon namin ay itong mismong problemang sinasabi mo. Inisip mo talaga na gagawin ko yun? Halos hindi lumabas sa bibig niya iyon. Matagal na sandaling napatitig siya rito. Na tila ang puso niya ay para bang pinipiga ng oras na iyon. Ano na ang nangyari sa pagiging matalik nilang magkaibigan? Nasaan na ang loyalty nito sa friendship nila? Nang bigla rin niya naisip niya na kasalanan din niya ang lahat ng ito. May katotohanan ang isinusumbat sa kanya ni Dominic. Wala siyang tatanda ang girlfriend nito na tumagal ng labi sa isang buwan dahil rin sa kanya. Kapag tumitingin lamang siya sa mga ito, ay nakakaramdam sila ng selos. At sadyang nagpapahiwatig siyang may lihim silang relasyon ni Dominic. But it was just because she had never felt any of those women were good enough for him. Nagmamalasakit lang naman siya sa kaibigan. Kung talagang hindi posibleng silang dalawa, at least man, ay piliin niya ang tamang babae para dito. Plano kong pakasalan si Sarah, Andrea. Sabi nito na nagpatigil sa kanyang mga iniisip. Pagkatapos kong mag-propose, ay gusto kong pag-usapan na naman namin ang tungkol sa pagpapakasala. Gusto niyang mapalahod sa huling sinabi ng kababae.